para himayin ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber sa Jurisdiction Challenge ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama natin si Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel at Common Legal Representative for Victims. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Andres. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Attorney Andres, gaano po kahalaga ang naging desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura itong apela po ni dating Pangulong Duterte at malinaw na po ba na ito na ang huling usapin pagdating sa jurisdiction o may natitira pa bang legal na hakbang ang kanyang kampo bago po umusad ang proseso sa pre-trial chamber? Napakamahalaga, Cheryl, yung naging desisyon ng Appeals Chamber na nagsasabing kinukumpirma nga ang jurisdiction ng ICC. Dahil, ibig sabihin lang nito, bawal po ang iwas pusoy. Bawal po mga bansang parte ng Rome Statute na basta na lang po iiwas sa mga obligasyon nito sa pamamagitan ng pag-withdraw kung meron na pong investigasyon ang prosecutor. Kaya mahalaga po ito dahil ibig sabihin tuloy-tuloy na po ang magiging decision ng pre-trial chamber next week sa confirmation of the charges naman po. So kung susumahin po natin, Attorney Andres, settled na ba yung jurisdiction issue? O meron pa bang pwedeng kung saan pwede pa erase ito pang anumang susunod na argumento po ng kanilang kampo? Opo, settled na po. Final na po ang naging desisyon ng Appeals Chamber na meron ngang jurisdiction ang ICC sa prosecutor versus Duterte at wala na pong remedyo na natitira sa defense dahil wala pong MR sa ICC. Appeals Chamber pong pinakamataas na chamber po ng ICC. Attorney Andres, nabanggit po ng ICC na moot ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya ay palayain. Ano po ba ang ibig sabihin nito sa simpleng paliwanag? Okay, linawin ko lang po kasi meron po sa apila ng depensa na hinihingi din nila na kung sabihin nga na walang jurisdiction ay ipalayain din si Mr. Duterte. Ngunit dahil sabi po ng Appeals Chamber, merong jurisdiction ng ICC, moot in academic na rin yung kanilang panalangin sa appeal na i-release si Mr. Duterte. Kaya tuloy lang po na nakadetain si Mr. Duterte sa ICC custody. Ngayong resolve na po ang usapin sa jurisdiction, ano na yung susunod na hakbang sa pre-trial chamber? Ang susunod na hakbang, Cheryl, ay hinihintay po natin ang desisyon ng pre-trial chamber. Kailan po ito? More or less, sa April 30 pong pinakahuling araw, pwede pong earlier than that. Ano bang magiging decision? Whether or not itutuloy nga po sa trial proper yung 3 counts laban kay Mr. Duterte. So, ito na po, dito natin malalaman yung eksaktong proseso na dapat abangan po ng publiko. Opo. At ang malalaman natin kung itutuloy na nga sa trial proper kasi alahanin natin pre-trial pa lang po ang nangyayari before the ICC. Kaya mahalaga pong magiging decision next week ng pre-trial chamber. Mas kaklaruhin ko lamang po, Attorney Andres. So ito na yung stage kung saan tinitimbang kung may sapat na ebidensya para umusad po ba yung trial at may timeline po ba tayo na dapat bantayan? Tama ka dyan, Cheryl, tinitimbang kung may sapat na ebidensya para ituloy sa trial proper. Now, let's say, hypothetical po ito, pero inaasahan po talaga ito ng mga biktima na ma-confirm lahat ng 3 counts laban kay Mr. Duterte. Let's say, na-confirm, hopefully, magkakaroon po ng tinatawag na preparation for trial, magkakaroon po ng preparasyon ng mga parties at participants. Kung saan it will take po mga 6 months, 6 na buwan, hanggang 1.5 years. So hopefully kung ma-confirm nga to trial, ang pinakamaagang start po ng paglilitis ng trial ay October of this year or ang pinaka-latest po ay mga October of next year po. May implikasyon po ba yung desisyong ito sa mga sinasabing posibleng co-perpetrators gaya ni na Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, o hiwalay na usapin po ito?
Malaki ang implikasyon, Cheryl, nung appeals chamber decision na nagkukumpirma ng jurisdiction. Kasi ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon ng Office of the Prosecutor dun sa mga 8 ah, co-perpetrators na napangalanan, including si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Kaya tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan natitigil dahil meron ngang jurisdiction ng ICC. Ano-ano po yung tinitingnan ng ICC, Attorney Andres, para masabing may substantial grounds upang ituloy yung kaso sa trial? At base po sa inyong karanasan, gaano kalaki yung posibilidad na umabot nga ito sa full trial? Well, sinabi ko naman doon sa confirmation of charges hearing na hindi naman natinag ng depensa yung mga napresentang ebidensya ng prosecution. Bagkus, sapat na sapat pong ebidensya kasi ang Exhibit A po ng prosecutor na pinakita po nila ay no less than mga public statements po ni Mr. Duterte na nagsasabing patay, patay, patay. Kaya ito po ang mga pinakainam ng ebidensya at marami pa pong mga iba pa pong ebidensya kahit po hindi na nabasa ng publiko, napresenta po ito through written submissions po sa pretrial chamber. Kaya sa tingin po namin, sapat na sapat po yung ebidensya na magkaroon po ng substantial grounds to believe na dapat po ito ituloy sa trial proper. Pag po sinabing substantial grounds, Attorney Andres, gaano po ito kalapit dun sa actual conviction? At ano po yung kadalasang dahilan kung bakit hindi umaabot sa full trial ang ilang kaso po sa ICC? Atong substantial grounds to believe, obviously, mas mababa po ito sa tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Kasi kung trial proper na po, proof beyond reasonable doubt na po. Yan pong pinakamataas na antas ng ebidensya. Pero dito po sa pre-trial, substantial grounds to believe lang. Now, ano pa bang magbibigay ng rason para, let's say na hypothetical, hindi makonfirma kung mapapakita nga na walang widespread or walang systematic attack against the civilian population, kung makikita na parang random lang ito. Ngunit, gusto ko pong i-emphasize na yung prosecutor napakita naman na hindi po random. Kasi kada po salita ni Mr. Duterte ay may mga patayan pong nangyayari. Kaya klaro po na widespread at systematic po ang mga patayan under the Duterte War on Drugs campaign. Attorney Andres, may epekto po ba yung kasong ito sa soberanya ng Pilipinas? Gaya ng sinasabi po ng ilang kritiko, paano po ito dapat maintindihan ng publiko? Wala pong adverse na epekto sa soberanya ng Pilipinas. Bakit? Kasi po, kaya po nagkaroon ng investigasyon at kaya po nagkaroon ng eksaminasyon ang prosecutor, dahil na rin naging parte po ang Pilipinas ng Rome Statute. At naging kasal po ang Pilipinas sa Rome Statute because of its act of sovereignty. Ngunit, sa kasamang palad, wala pong ginawang investigasyon ng Pilipinas, walang investigasyon na kriminal doon sa nangyaring crimes against humanity sa Duterte War on Drugs. Kaya, yung pong dahilan na nahimasok po ang ICC. Bakit, Cheryl? Kasi talagang matindi po yung object at purpose ng Rome Statute. Tinatag po ang ICC para po putulan ang mga impunity ng mga perpetrators ng international crimes at para po ma-prevent ang mga international crimes pong ito. Sa mas malawak na pananaw, Attorney Andres, ano yung epekto ng kasong ito sa pananagutan ng mga lider, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Ibig sabihin po nitong desisyon na to ng Appeals Chamber, Cheryl, ay lahat po ng mga state parties po ng ICC Rome Statute, 125 po sila, ay hindi lang po basta-basta makaka-withdraw kung ayaw po nila ang nagiging examination at investigasyon ng prosecutor. Ikalawa, ibig sabihin, bawal pong iwas pusoy dahil naging parte po ang mga bansang ito sa ICC Rome Statute, meron po silang responsibilidad under the ICC Rome Statute. At ikatatlo po, kahit pa po sa withdrawal, accountability still exists. Kaya sa madaling salita, impunity does not pay even in withdrawal. At sa puntong ito, ano po ang pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko bago ang inaasahang susunod nga na hakbang ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte?
Ang dapat pong paghandaan at tingnan po ng taong bayan ay kung ano pong magiging desisyon ng pretrial chamber. Sa next week po yan, wag po nating asahan na magkaroon ng public hearing. Ito po ay in the form lang po in a written decision. Mababasa po natin sa public ICC website po. Doon po makakasaad kung tuloy nga po ito sa trial proper. Marami pong salamat, Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel, a common legal representative for the victims.